Maligayang pagbabalik mga idol. Sa video na ito ay ating i-recap ang pelikulang Lifelike na pinalabas noong 2019. Nagsisimula ang pelikula sa isang bagong kasal na nagngangalang Sophie at James. Masayang-masaya silang dalawa sa kanilang buhay mag-asawa at mukhang lilipat sila sa isang bagong apartment na may dalang lumang sopa. Si James ay nagtatrabaho sa trust fund na pinamamahalaan ng kanyang ama na isang napakayamang negosyante. Isang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang pamilya na nagsasabi sa kanya na ang kanyang ama ay namatay. Automatikong minana niya ang negosyo ng kanyang ama at naging CEO ng kumpanya. Nagpa siya sina James at Sophie na lumayo sa lungsod patungo sa isang suburban mansion. Araw-araw ay sinisimulan nila ang kanilang bagong buhay. Marami silang kasambahay na inaasikaso ang kanilang mga gawaing bahay kaya hindi nagtatrabaho si Sophie at halos lahat ng oras niya ay nasa bahay. Sa kasamaang palad, hindi siya sanay sa marangyang buhay na ito, tulad ng mga katulong na laging nagsisilbi sa kanya. Pakiramdam niya ay gusto lang niyang mamuhay ng mag-isa kasama si James sa mansyon. Pinili niyang tanggalin ang lahat ng mga kasambahay. Si James na unang nakaalam nito ay labis na nadismaya kay Sophie. Kailangan daw nila ng ilang katulong para mag-asikaso sa kanilang malaking mansyon. Ngunit sa huli ay pumayag siya sa gusto ni Sophie at nauwi sa bakbakan sa kama. Sarap! Sa ilang sandali si James na nagtatrabaho ng husto ay tinawagan ng kanyang asawa sa gitna ng meeting, hiniling sa kanya ni Sophie na tumulong na ayusin ang lawnmower sa kanilang bakuran. Kinagabihan, inayos ni James ang makina. Araw-araw ay nalilito pa rin si Sophie tungkol sa kanyang bagong trabaho. Nagsimula siyang magreklamo kay James. Kalaunan ay nakilala nila si Julian, isang lalaking nagbebenta ng mga robot na artificial intelligent para magamit bilang mga domestic servant. Noong una ay gustong umarkila ni James ng isang magandang robot pero hindi pumayag si Sophie dahil gusto niyang siya lang ang babae sa bahay nila. Sa wakas sila ay nagkasundo na pumili ng isang lalaking robot na pinangalan ng Henry, na masunurin na nagsasagawa ng kanilang mga utos sa paligid ng bahay. Sa simula ang lahat ay nagiging normal. Si Henry ay isang robot na naghahanda ng almusal para sa kanila tuwing umaga, at nagtatabas ng damo sa kanilang bakuran ayon sa utos nina James at Sophie. Minsan ay nililinis ni Henry ang kwarto ni Sophie at hindi sinasadyang nakita niya itong nagpapalit ng damit. Labis na nagulat si Sophie sa kanyang presensya at hiniling siyang lumabas. Paulit-ulit siyang nagrereklamo kay James tungkol sa ginawa ni Henry, hanggang sa isang araw ay nagiging tense na ang kanilang relasyon. Si Sophie ay nalulungkot dahil laging abala si James sa trabaho. Bilang resulta sinisikap niyang gumugol ng mas maraming oras kay Henry. Mula ngayon ay nagsimula na siyang magkaroon ng damdamin para sa kanya. Sinabihan niya siya na magbasa ng libro tungkol sa damdamin at emosyon ng tao. Kaya naman nagsimulang bumuo ng emosyon at magkaroon ng mga pangarap si Henry dahil sa sistema ng katalinuhan ng mga robot na aangkop sa mga bagay na kanyang kinakaharap. Isang gabi, nagising si Sophie mula sa kanyang kama at may narinig mula sa labas ng bahay. Nakita niya si Henry na natutulog sa labas na habot-hubad at medyo wala sa lugar na nagsabi na nangangarap siyang maging tao. Kinabukasan, dumiretso sila kay Julian at nagtanong tungkol sa pagiging kakaiba ni Henry kagabi. Sinabi ni Julian na maaaring mangyari iyon dahil na-overdevelop nila ang emosyon ni Henry. Kagaya ng madalas na ginagawa ng tao na kasama niya. Pag-uwi nila sinisisi ni James si Sophie sa lahat ng ginawa niya kay Henry. Sa kasalukuyan lumalala ang kanilang relasyon, pagkagaling sa trabaho nakakita si James ng isang liham na isinulat ni Sophie. Ang liham ay isinulat ni Sophie noong una silang lumipat sa bahay, na nagpapakita kung gaano niya kamahal si James, pagkatapos ay nagdala siya ng ilang kandila sa kanyang silid upang humingi ng tawad. At hilingin kay Sophie na maglovang-lovang sila. Pero tumanggi siya kasi wala talaga siya sa mood. Isang gabi, sinabi ni Henry kay Sophie na may ilang emosyon siyang nararamdaman nitong mga nakaraang araw. Pakiramdam niya ay naprogram siya upang mapunan ang lahat ng kailangan nina James at Sophie. Kasama na ang pagtabi sa pagtulog at paglalambing sa kanila. Sa gabing iyon, nanaginip si Sophie na hinahalikan at ginagalaw siya ni Henry habang minamasahe siya. Nang pumasok si James sa trabaho, sinadya ni Sophie na buksan ang pinto ng kwarto niya at nagsasariling sikap tungkol sa panaginip niya kagabi. Pagkatapos, nadiskubre niya si Henry sa labas ng kanyang silid, tinanong niya ito kung nakita ba niya ang kanyang ginagawa. Nang maglaon ay nakita ni James sina Sophie at Henry na nakaupo sa tabi ng pool. Nainggit siya sa kanilang pagkakalapit. Nagpa siya siyang makipagkita muli kay Julian para humingi ng solusyon para kay Henry. Sinabi sa kanya ni Julian na ang ugali ni Henry ay aayon sa kagustuhan ng kanyang may-ari. Dahil doon binalaan ni James si Henry na huwag na muling makihalubilo sa kanyang asawa.
Sinadyang ipaalam ni Henry kay Sophie ang tungkol sa babala na naging dahilan upang muling magtalo sina James at Sophie. Dahil dito, umalis si Sophie ng bahay. Sa mga sumunod na araw, nang hilingin ni James kay Henry na dalhin ang kanyang labaha, lumapit si Henry na nakahubad. Ang pagtatagpo sa pagitan nila ay humantong sa isang awkward na eksena na nagtatapos sa paghalik ni Henry kay James. Dahil sa pangyayaring ito, kinwestiyon ni James ang kanyang sekswalidad. Kinabukasan sa kanyang opisina, tinawagan ni James si Sophie para ayusin ang kanilang relasyon. Si Sophie ay lihim na umuwi para lang makita si Henry. Matapos halikan ni Henry si Sophie habang nagmamasahe sa kanya, nabalisa si Sophie nang sinabi ni Henry ang "I love you" sa parehong paraan na ginagawa ni James. Pag-uwi ni James ay ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa naganap na nagdulot kay James ng pagkagalit. Pagkatapos ay binangga niya si Henry at sinampal siya, brutal na diniskonekta ang kanyang charging station. Kinabukasan ay naghihintay sina James at Sophie na dumating si Julian sa kanilang tahanan. Umalis muna si James para magtrabaho dahil sa sobrang tagal niyang hinihintay si Julian. Noong araw na iyon, sobrang late na nagising si Henry. Bigla siyang lumapit at nagtaka kay Sophie tungkol sa pagkadiskonekta ng kanyang charging station. Ipinaliwanag din niya ang lahat ng mga pangyayari nang umalis si Sophie sa bahay. Hindi nagtagal, dumating si Julian sa bahay ngunit napagdesisyonan ni Sophie na makita si James sa kanyang opisina. Tiningnan ni Henry ang kanyang mga pasa mula sa salamin at nagtatanong na siya ay isang robot. Inutusan siya ni Julian na pumunta sa kanyang kama ngunit ayaw niyang sumunod. Napagtanto niya rin na nagsisinungaling si Julian sa kanya mula sa umpisa. Back to Sophie and James, pareho silang nagsisisi sa ginawa nila. Ipinaliwanag ni James na kinuha niya ang kanyang pagnanasa kay Henry dahil siya ay tinanggihan noon ni Sophie. Sa huli ay nagpapatawad sila sa mga pagkakamali ng isa't isa. Sa bahay, nagulat sila kay Henry na nakahubad sa labas. Napagtanto ni Henry na sa buong panahon siya ay isang tao. Natuklasan si Julian sa isang pandaraya at lahat ng kanyang mga robot ay nahayag na mga tunay na tao na kanyang pinalaki. Kinuha ni Julian ang kustodiya ni Henry noong siya ay isang maliit na bata na tinanggihan ng kanyang ina at dumanas ng malubhang pisikal na pang-aabuso. Pinalaki niya silang lahat at pinaniwala na sila ay mga robot. Si James at Sophie kasama ang dalawang ahente ng FBI ay pumunta sa kanilang tirahan para arestuhin si Julian. Bigla silang pinaputokan ni Julian ng isang shotgun. Tinutukan niya si James at Sophie ngunit inatake siya ni Henry. Walang awang pinalo siya ng baril. Pakiramdam na pinagtaksilan ng kanyang amo at isang kahihiyan para sa pagtataksil sa kanyang mga tagabantay. At si Henry ay tinapos ang kanyang sarili. Si James at Sophie ay nalungkot sa mga pangyayari. 5 taon ang lumipas. Ipinakita ang isang batang lalaki na nagngangalang Henry, plano nilang sabihin sa kanilang anak ang tungkol sa kanyang pangalan balang araw. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.